Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Tungkol sa pagtaas ng presyo ng itlog, pagbabago ng mga timbang ito, ano ba yung masasabi? Hindi, nagagalit ako kasi ang taas na ng presyo ng itlog. Hindi na kami papayag. Apektado yung fitness industry. Lalong-lalo na yung mga mahihirap nating kababayan. Nananahimik ako sa gym eh. Pero pag ganito, hindi ako makakapayag na ganito yung mangyayari sa atin. Gawan ninyo ng paraan yan. Gawin ninyo ang lahat para mapababa ang presyo ng itlog. Sa hindi nakakaalam, ano ba Sobrang taas na eh. industriya ninyo? Paano ba yan? Kasi yung itlog, yan yung kinakain ng lahat na nagji-gym. Atleta, lahat eh. Tsaka hindi lang naman kami. Pati yung mga food industry, yan yung rekado eh. Lahat ng kumakain ng itlog, magsama-sama tayo, magwelga tayo, hindi pa pwede yan. Kasi bro, yung mga mahihirap nating kababayan, ulam na nila yan eh. Minsan nga, 3 itlog lang, hinahaluan lang ng sardinas yan. Ulam na ng buong pamilya yan eh. Ano na mangyayari? Tapos sa balitaan ko pa, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi lang itlog, hanggang next year pa. Ang pinagtataka ko, wala namang shortage. Wala namang bird flu. Bakit pataas ng pataas? Kawawa yung mahihirap eh. Yung taong bayan, nararamdaman ko kasi sila na hindi makahabol yung mga kababayan natin sa bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Lalong-lalo na yung itlog. Ang issue kasi ng itlog, kailangan daw timbangin kasi nandadaya raw sa palengke. Kunyari, small, binibenta ng medium. Kaya kailangan timbangin na raw ang mga itlog na yun. Hindi, pero pababain nila. Naiintindihan ko naman yun eh. Yung mga nagbebenta sa palengke, eto nga, merong recent news na binabash pa si House Speaker Romualdez at si Kong Erwin Tulfo na nagmalasakit na sila na imbestigahan ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pumunta sila mismo sa palengke, eto, news lang to, nababash pa sila. Dapat nga yung mga ganyang tao, yung mga ganyang leader natin, suportahan natin. Kasi wala na magmamalasakit. Buti nga sila pumuntang palengke. Kung ako ang pumunta sa palengke at nakita ko na mataas yung presyo ng itlog, magkakagulo tayo. Ano pwede nyo? Pasensya na, ako, nagbago na ako. Alam mo yan, nagbago na po ako. Pero kung walang magsasalita tungkol sa mga ganitong nagaganap sa Pilipinas, walang mangyayari sa atin. Kasi, Ano ba yung mga, ano mo rito, mga kabig mo rito? Kasi hindi naman kulang ang supply. hindi naman kulang ang supply, nakapagtaka nga eh. Walang shortage po. Tapos, wala namang bird flu. Bakit ang taas ng presyo ng itlog? Yun eh, yun ang tanong ko eh. Di ba? Ito, gusto kong manawagan sa DTI. Kung sino man po ang nakapwesto dyan sa DTI, kung meron kayong puso para sa taong bayan, sana po, kontrolin nyo. Kasi sila yung may karapatan eh. Kayo yung may karapatang mag-regulate ng mga presyo. O napalitan na kasi yung DA natin ngayon, may bago na, hindi na yung Pangulo. O, anong panawagan mo sa kanya? Ayun, sana gawan natin ng paraan. Kasi maraming salamat sa pakikisama nyo. Kasi ako, boses lang naman ako ng bayan eh. Anong panawagan mo sa egg board? Kasi yung egg board ang may hawak niya presyo ng itlog, supply ng Hindi, itlog. gawan ninyo ng paraan yan. Hindi po pwedeng puro dahilan. Umaksyon kayo. Kung gusto nyo magmayabang, gusto nyo magpakita ng gila sa taong bayan, kontrolin nyo. Kasi kawawa eh. O sige, yung itlog ba sa mga nagji-gym, gano'n ba nakukonsume nila sa isang araw? Ako kasi, ang kinakain ko sa isang araw, isang tray ng itlog. Para saan ba? Pampalaki ng katawan. Kaya nga nababadrip din ako, brother eh. Pasensya na po ah. Talagang, na-apektuhan ako eh. At magpapasko. Magpapasko pa, Oo, 'di ba? Ang hirap ng buhay eh. Tapos hindi niyo makontrol yung presyo. Hindi ba pwedeng gawan ng paraan 'yan, i-regulate natin 'yan, 'di ba? Bakit nagagalit ka sa Hindi, nagagalit ako eh kasi wala namang magsasalita eh. Buong fitness industry, lahat ng taong nagji-gym, lahat ng taong kumakain ng itlog, apektado kami. Ako naman ay nagsasalita lang bilang boses ng bayan. Nasasaktan ako para sa Pilipinas na bakit hindi natin matulungan yung mga kababayan natin. Kahit Pasko eh, magpapasko tapos ang taas ng mga bilihin. Kawawa eh. O, last, anong panawagan mo nila? Ang panawagan ko, taong bayan, magtulungan tayo, itong boses ng bayan,
tulungan nyo akong iparating ito sa mga tamang government agencies, DTI, kung sino man ang may kapangyarihan dyan. Sana maramdaman ninyo yung hinaing ng taong bayan. Kontrolin nyo ang presyo ng bilihin kahit ngayon lang. Ayun. Thank you, Renzo. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.